At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, nakakawindang na balita dahil hindi natin alam kung ano ang motibo, ano ang dahilan o pinag-ugatan ng malaking kasong kinakaharap ni Senator Raffy Tulfo. Ito ay nang magdemanda ang kanyang ex-wife at ayon dun sa demanda o reklamo laban sa senador ay nanghihingi ang kanyang ex-wife ng 100 million pesos. Ayan, so inihayag ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang natanggap na letter mula sa kanyang abogado at siya nga ay sinasampahan ng kaso. So binasa, ipinakita po ni Senator Raffy Tulfo yung habla laban sa kanya. Na si Attorney Lefrendo M. Gonzales. Dito po sa final demand letter, ayan po, 10-0. 100 million pesos na pong hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10-0 yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po ay malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Ayan, so pag-usapan natin kung may habol nga ba ang asawa o ex-wife ni Senator Raffy Tulfo. Okay, so wala po akong alam sa batas, no? This is my opinion lamang at hindi rin po ako abogado, pero ito lang yung sakop ng aking nalalaman noong ako ay kumukuha ng law sa PUP, College of Law, okay? So, una, ang tanong dyan is, legally married ba si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang ex-wife? Okay, so yun yung titignan muna. Kasi, and at the same time, kung yung hinihingi kay Senator Raffy Tulfo ay kumbaga part ng conjugal property, kinakailangan pag-usapan po yun, no? From the time na sila ay ikinasal. Okay, so yung conjugal property. And then, pwedeng magsustento si Senator Raffy Tulfo sa kanyang asawa at sa kanyang anak doon sa ex-wife niya. Pero yung percentage is hindi ko alam. Pero tingin ko ay may makukuha. Merong sustentong dapat ibigay si Senator Raffy Tulfo, lalo na sa kanyang mga anak o anak. Okay? And then, yung nalaman ko kasi, nabalitaan ko is nagpakasal ang babae, yung ex-wife niya sa bagong lalaki niya o bagong asawa. Dahil ipinalabas ng babae na patay na si Senator Raffy Tulfo. So, kung ganon, dalawa rin yun. Una ay void ab initio yung kasal na yun. Dahil kung kasal si Senator Raffy Tulfo at yung ex-wife niya, hindi pwedeng magpakasal ang babae. Ganon din naman si Senator Raffy Tulfo. Hindi sila pwedeng magpakasal unless annulled sila. Kung hindi sila annulled, mananatili silang married. Kasal. Okay? And then, baka maaaring tingnan ni Senator Raffy Tulfo yung reklamo. Kasi pwede niya sigurong ireklamo yung kanyang asawa bakit ipinalabas na patay siya para maikasal siya. Merong tinatawag na parang merong kasing panlilinlang, merong panloloko na ginawa yung babae. Kaya sila naikasal. Bakit mo ipapalabas na patay na si Senator Raffy Tulfo? Ang annulment o paghihiwalay ay dapat may agreement ang dalawa. Si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang ex-wife. At dapat pinag-uusapan yun. Agreement yun. May agreement sa dalawa. So, ayun. Pero kung pagbibigay lamang ng sustento sa kanyang anak, definitely pwede. And maging sa asawa niya, pwede kung kasal nga sila. 'Di ba? Bilang asawa. Pagdating dun sa halaga, that could not be decided. Wala po akong alam dyan kasi siyempre i-compute po yun yung kanilang conjugal property na tinatawag. And ayun, base sa kanilang paghihiwalay, baka mayroon silang usapan, hindi natin alam nung sila ay maghiwalay. We really don't know.
And nung kinansel sila, hindi rin natin alam kung meron silang agreement, di ba? So, ayun na nga po. Hintayin na lamang po natin ang desisyon.